Isang mapagpalang umaga mga ka-agri. Ngayong umaga mga ka-agri, tatalakayin natin kung ano yung pang-control sa fruit fly. May tatlong klase mga ka-agri ng pang-control ng fruit fly, kung ano yung para nakokontrol natin siya. Kasi hindi naman kaila sa atin mga ka-agri na nagtatanim ng gulay na ang fruit fly isa talaga sa pinaka peste o mapaminsala sa mga nagtatanim ng gulay. Unang-una mga ka-agri ay yung etong atsal. Ikalawa yung ampalaya, mga melon, yan. Talaga naman, mangga. Sobrang mapaminsala yung fruit fly na yan. Kaya naman maraming pag-aaral na kung paano makokontrol yung fruit fly. Pero hanggat may nabubulok na gulay mga ka-agri ay hindi makokontrol yung fruit fly kasi nga magkukan lang sila dyan. Mag-iitlog lang sila dyan tapos dadami na naman yung hanggat may nabubulok na prutas at gulay mga ka-agri. Pagka itlog sila dyan, dadami na naman yung fruit fly. Yung itlog na yun, ilang times yun, tapos yun naman yung mapipisa, magiging fruit fly ulit. Kaya naman ang hirap talaga, mahirap talagang kontrolin. Kaya naman pinag-aralan talaga ng mga eksperto kung paano to nakokontrol. At yung iba naman, nadidiscover na lang syempre. Isa nga sa pang-control mga ka-agri ay yung super net. Ito mga ka-agri super net, isa to sa organikong pamamaraan ng pang-control sa fruit fly. Kasi nga hindi naman natin to ini-spray dyan sa may tanim natin. Ito siya. Maraming klase ng fruit fly attractant mga ka-agri na hindi lang itong super net. May maraming brand dito. Yung ganito. Paano natin to ginagamit mga ka-agri? Yan, papakita ko sa inyo. Yan, ini-spray lang siya mga ka-agri dito sa maliit na portion na to. I-spray siya, ganyan. Pero hindi nyo i-sprayan yung buong bote mga ka-agri. Kailangan konti lang muna, tapos pagka napuno siya, pag mag-i-spray ulit kayo sa kabila naman. Yan. Pag maliit na bote, pero pag ganito kalaking bote mga ka-agri, konti-konti lang, maliliit lang yung i-spray ninyo. Para hindi masyadong maaksaya, tapos pag konti lang naman kasi fruit fly, didikit lang sila dyan, tapos hindi naman mapupuno. Sayang lang yung super net na ilalagay ninyo kasi may kamahalan nito mga ka-agri. Ang presyo ng ganito ay 720 ang bili ko rito. 600 ml lang siya. Ayun o. May kamahalan to pero epektibo ito mga ka-agri. Ito yung epektibo rin sa pagkontrol ng fruit fly. Ginagamit ito mga ka-agri kapag bago pa lang kayo magtanim hanggang sa magbunga na siya. Kasi mga ka-agri may nagsabi, katulad ni Sir Jupel the Farmer na mga ka-agri, tapos yung mga nagtatanim dyan sa may Bukidnon, sa Cebu, na ang fruit fly o super net mga ka-agri o fruit fly attractant na to na kuwan nga daw yung isa itong parang invitation sa may mga fruit fly. Pero masasabi ko lang dyan mga ka-agri, nasa diskarte kasi yan. Kailangan ilalagay nyo siya, ilalagay nyo siya sa stage na bago pa kayo magtanim hanggang sa may nagpapabunga na kayo. Pag nakapagpabunga na kayo mga ka-agri, ibig sabihin nun medyo may katagalan na, medyo naubos nyo na kahit papano, nabawasan nyo na yung fruit fly dyan sa may lugar ninyo. Saka nyo siya alisin mga ka-agri. Aalisin nyo na siya pagka may bunga na. Kasi yun nga, tama rin naman yung sinabi niya na magiging invitation yung fruit fly attractant na to. Kasi nga mabango siya, tapos pupunta-puntahan ng mga fruit fly. Kaya naman ang diskarte dyan, ikat na ninyo, putulin nyo na yan, alisin nyo yan sa may field ninyo o sa may taniman ninyo kapag may bunga na. At least nabawasan ninyo yung babaeng insekto mga ka-agri. Kasi yung babaeng insekto lang naman nahuhuli niyan. Yung babaeng insekto kasi na yun, ang akala niya dyan prutas. Tutusok sa dyan tapos mangingitlog. Ang akala niya makakaitlog siya pero hindi niya alam, matatrap na siya dyan. Madikit yan mga ka-agri. Ayan, subukan natin. Ayan, madikit siya, ganyan siya. Ayan, oh. Madikit siya. Pagka dumikit dyan yung paa niya, saka yung pakpak niya, hindi na siya dyan nakakaalis. So kahit papano, isa yan sa epektibo na pamamaraan. Huwag nyo nga lang
Kailangan nyo nga lang siyang alisin. May diskarte mga ka-agri. Kailangan nyo lang siyang alisin para hindi na siya makapag-invite kapag kayo may bunga na yung ano ninyo, yung gulay ninyo. So at least 'di ba? Hindi na tayo mamroblema kahit papaano nabawasan natin. Kaysa naman sobrang dami ng fruit fly diyan sa lugar ninyo. So yan. Isa na yan mga ka-agri sa mga sa kwan natin pang control. Ikalawa mga ka-agri ay eto. Eto mga ka-agri ay methyl eugenol. Pero ang original mga ka-agri na methyl eugenol, yung may pangalan talaga, yung mga nakalagay na 25 ml, 10 ml, 50 ml, tapos 100 ml. May mga ganon mga ka-agri. Yun kasi, yung methyl eugenol na original, yung puti siya, hindi siya ganitong kulay. Kwan siya. Iba yung amoy niya. Hindi katulad dito sa may nabili ko na to na para lang siyang bulok na prutas. Ito, parang katas siya ng bulok na prutas itong nabili ko na to. Pero mura siya. Yung kasi methyl eugenol ay may kamahalan. Pero ito naman, ginagamit to. Ilalagay niyo siya dapat weekly. Nilalagyan niyo siya nito. Kasi ang bilis niyang mawala. Yung amoy nito mabilis mawala. Hindi katulad sa methyl eugenol mga ka-agri na 3 months, pwede pa siya. Kahit every 3 months kayo magpalit doon. Paano naman to ginagamit mga ka-agri? Ipinapasok yan dito sa loob nito. Yan. Ito ang tawag dito ay fruit fly trap. Papasok sila diyan sa may mga butas-butas na yan. Ito, papasok yung trap diyan kasi nga merong hormone ng babae doon sa loob. Ito yung hormone ng babae, ganito yung hormone ng babae, yung methyl eugenol mga ka-agri. Papasok diyan yung lalaking putakte, yung fruit fly. Tapos hindi na siya makakalabas kasi yung hindi na nila mahanapan yung butas na yan. Ito mga ka-agri, yung butas na yan, kuwan lang yan, binutasan yan tapos nilagyan ng straw. Ito organikong pamamaraan din to mga ka-agri. Tapos ilalagay natin siya doon sa loob. Ayun kung makikita nyo, mayroon siyang bulak doon sa loob. Ayan, nakasabit siya dyan. Huwag nyo itatapat dito mga ka-agri sa may mga butas-butas na yan kasi lalabas din sila. Hindi naman lalabas lahat pero may makakalabas kasi nakatapat siya dyan. Kailangan itaas ninyo, sa taas siyang gawi. Huwag nyo namang ilalagay dito sa pinakababa na to. Kasi nga, kuwan naman siya, yung pag napuno dyan, andyan na, matatabunan na lang yan. Kailangan, ang tama mga ka-agri, sa taas. Ilagay nyo sa taas. Para yung fruit fly, pumipirmis lang sila dyan sa taas. Dyan sa taas na yan. Hindi sila makakaabot dito. So, ayun. Isa na yun sa pamamaraan mga ka-agri. At dahil nga lalaking bubuyog yung hinuhuli nito, kailangan mga ka-agri nilalagay ninyo siya bago pa lang kayo magtanim, nilalagay nyo na siya. Tapos kung ganito yung gamit ninyo, every week o every 2 weeks, dapat naglalagay kayo ulit, pinapalitan nyo yung bulak, tapos nilalagay nyo ng ganito. Para tuloy-tuloy na nahuhuli yung lalaki. Kasi nga, ang hinuhuli naman ito, kung yun ay babaeng fruit fly, ito naman, lalaking fruit fly. Bakit naman lalaking fruit fly lang yung hinuhuli natin? Pagka hinuli naman ito yung lalaking fruit fly, hindi yung iitlog ngayon ng babaeng fruit fly, hindi na siya fertile kasi nga wala nang lalaki. Sana nagigets nyo mga ka-agri. Kaya pag nahuli natin na yung mga lalaking fruit fly, konti na lang ngayon yung magiging parang magpapafertile sa itlog ng babae. Kaya hindi na siya mabubuo. Tapos pag kumagat siya ngayon sa may gulay, hindi na siya magiging fruit fly ulit kasi nga baog na yun, kumbaga bugok na yung itlog ng fruit fly kasi walang lalaki, nahuhuli nga natin yan. So yun yung ikalawang organikong pamamaraan ng pagkontrol sa fruit fly. Pakita natin mga ka-agri para makita nyo yung nahuli nito. Eto mga ka-agri, bago pa ako magtanim dyan, ayan o, nilagay ko na to. Marami to. Meron diyan, ayun yung sa may ayun oh. Ayun oh, yan. Nakasabit na yan. Meron doon sa puno na yon, tapos diyan sa puno. Hindi nilalagay mga ka-agri mga fruit fly trap sa may gitna ng taniman. Sa mga gilid lang yan, paikot. Kung mas maganda nga mga ka-agri, 50 meters away o ang layo doon sa may taniman ninyo. Pakita natin yung nahuli. Ito mga ka-agri.
Bubuhos lang natin. Oops. Ito siya mga ka-agri, oh. Oh. Yan. Ito kalalagay lang rin natin ng fruit fly trap na yan. Kaya kulay orange siya. Pero ito nga yung mga nahuli niya. Marami pa dyan mga ka-agri sa loob. Pero ito na nga yung halimbawa. Ayun, oh. Nahuli ng kwan natin. Mga lalaki yan mga ka-agri. Kaya naman kung mapapansin nyo, halos wala ng fruit fly o wala talagang fruit fly na dumadapo dito sa may trap natin. Kasi kung may fruit fly talaga mga ka-agri, maamoy lang nila yan, lalapitan nila yan. Didikit na sila. Pero tingnan nyo, wala. Kasi nga, yung lalaki, nakontrol na natin. Kumbaga, konti na lang yung fruit fly dito sa area natin. Kahit mapuno pa, ayan, oh, sobrang puno rito. Pero walang fruit fly, konti na lang. At ang ikatlo mga ka-agri ay yung isa sa hindi organikong pamamaraan. Isa ito sa kadalasan ginagamit ng mga farmer, yung pag-i-spray ng chemical. Maraming pang-spray ng chemical mga ka-agri. Kahit na may trap tayo dyan, mag-i-spray pa rin tayo ng chemical na para sa fruit fly. Para mas sigurado na hindi tatamaan o hindi kakagatin ng fruit fly yung tanim nating sili. O kahit na ampalaya, mga ganyan, para siguradong hindi nakakagatin ng fruit fly yung mga gulay natin. Ano ang may re-recommenda ko mga ka-agri na isa sa mabisa na pang spray. Isa na rito yung mga ka-agri yung B-Wings. Yan, mabisa yan mga ka-agri, bali powder siya. Ikalawa yung Guard Max. Malakas din yan mga ka-agri. Ganyan yung ginagamit ni discarding magbubukid, yung taga Pangasinan mga ka-agri. Saka si ano pa yung isang malakas mga ka-agri, yung Alika. Yan, malakas din yan mga ka-agri para sa fruit fly. Kaya rin yan ng Marshall, ng FMC. Kaya rin yan ng Perfectayon. Ayan, yung mga yan mga ka-agri, pang fruit fly yan. Pero syempre hahaluan nyo siya. Halimbawa yung Perfectayon o yung Alika liquid, hahaluan siya ngayon ng powder. Halimbawa kahit 7 lang o kundi Scorpio, Lanet, yan. Ihalo nyo siya sa ganyan. Halimbawa naman B-Wings, kasi powder yan. Haluan nyo siya ng Perfectayon. Yan, pares na pang fruit fly. Para mas lalakas siya. Pag powder, haluan nyo siya ng liquid. Pag liquid yung pang fruit fly ninyo o pang insekto ninyo, haluan nyo siya ng powder. Ganyan. So ayun. Medyo tanghali na mga ka-agri. Sana nakatulong. Maraming salamat sa mga tumatangkilik ng video natin.